75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat. Muli nyo kaming samahan na maghandog ng mga awiting kundiman na bahagi ng kultura at kwento ng buhay nating mga Pilipino. Ito ang Kundiman at Iba Pa. Ako po si Tony Suvega kasama ang mahuhusay na mga awit na sina Eddie Suarez, Berdaya, Piping De Leon. Samahan niyo po kaming muling sariwain ang mga alaala kasabay ng pag-awit ng kundiman base sa kahilingan ng ilan nating mga tagapakinig. Una na po rito, si Ashley Merene. Pinalaki po ako ng aking lolo at lola at mula po pagkabata marami na po akong kundiman songs na napapakinggan. At isa nga po sa paborito nila ng aking grandparents ay ang kantang O Pag-ibig na Makapangyarihan ni Ruben Tagalog. Ang request po na ito ay iniaalay ko sa aking mahal na lolo at lola. Yaring buhay kaya lang may ligali dahil sa'yo pag-ibig. O pag-ibig, o pag-ibig, pang-abala ka sa isip. Ngunit kahit kaganyan, magtitiis pa rin, pagkat ang puso kong ito ay may minamahal, na di magmamaliw sa buhay kong ito, magpakailan pa man. Ayan, para kay Ashley at sa kanyang mahal na lolo at lola, handog namin sa'yo, Makapangyarihan ni Ruben Tagalog. Para sa ating tuloy-tuloy na kantahan, pakinggan natin ang susunod na song request. One thing I'm grateful po ay yung mga kaibigan kong nandyan para sa akin palagi through ups and downs, hirap man o ginhawa. Ano po kaya ang the best kundiman song para sa pagkakaibigan? Thank you po. Panigurado, marami ang makaka-relate sa awiting ito para sa kanilang mga barkada at kaibigan. Babae ni Berdaya. Ugat ng pagkakasala, tukso kang di maiwasan dito sa mundong iba. Babae, kay raming mga adan, inakay sa kasalanan ng taglay mo kagandahan. Babae, ikaw ba ay nilikha na magdulot ng tuwa o magsawog ka ng luha? Ngunit kahit kaganyan,
may sugat at nagdurugo nang dahil sa'yo. Babae, ikaw ba ay nilikha na magdulot ng tuwa o magsabog ka ng luha? Ngunit kahit kaganyan, kailangan ka ng daigdig, kailangan ka ng aking pag-ibig. Babae, masdan ang aking puso, may sugat at nagdurugo nang dahil sa'yo. Yan, kasi mga kaibigan natin halo-halo din, no, Ber? Kamukha ni Ber, si Eddie Suarez, si Piping De Leon, mga ano yan mga mabuhay singers. Nandun sila Ate Ray Lucero, si Emma Reyes, si Carmen Camacho, yun, tsaka iba pang mga lalaki na nandoon. Minsan, nagkakanya-kanyang kwentuhan ng mga to kasi may mga magkakasing edad Magkakabata. Magkakabata, no, kuya? Magkakabata. Si Pepe pinakabunso. Talaga ang pagkakaibigan natin, taon na din di ba? Tayo, nagkita-kita tayo dito dito sa mismong DCRM kay Tessie Lagman. Si Tessie Lagman naman, kinukumusta nga nila. Sabi ko nga, meron sariling programa si Tessie Lagman tuwing linggo na, no, Ber? Yun, si Ber kasali rin doon. Kami, ewan ko kung kailan kami isasali. Pahinga muna. Pahinga muna. Ang pagkakabarkada o pagka magkakaibigan, hindi naman yung nagkita lang sila sa isang lugar o gano'n. Kasi meron na tayong platform, kamukha ng text, kamukha ng cellphone, di ba? Minsan, ang mga tao nagtataka, magkakaibigan pala itong mga to, ba't ngayon lang nagkita? Di ba? Tapos bubuskahin ko pa si Nicorong. Sabi nga ng misis ko, huwag mo nga sobra ng pag-ano mo dun sa Nicorong. Bakit? Magagalit yung anak nun. At tanong nila, ano daw ba yung kaibigan, Piping? Paano mo sasabing kaibigan? Ibig sabihin, gusto mo. Kaibig mo. Kaibigan. Kaibigan. Kaibig. Hindi, iba naman yung kaibigan sa kaibigan. Barkada. Hindi, parang kayo tatlo, mga balo na kayo Naghanap kayo ng kaibigan. Kami, mahirap yon. Magagalit yung the other half. Sa industriya ng showbiz, tayo po marami tayong mga naging kaibigan, maraming mga naging kasama. Yan, kamukha ni Ate Nora, si Ate Guy, ilang beses natin nakasama din yan. Tsaka yung mga matatanda pang artista, kagaya nila Eva Darren, Luz Valdez, matatanda ng artista yan, si Tommy Abuel. Dami mga artista na nakakasama natin. Hindi naman natin masabi na talagang kaibigan. Kung hindi, siguro, kakilala siguro. Oo, ganun. Yung mga naging kaibigan natin, kamukha na ni Tessie Lagman. Tagal na rin natin naging kaibigan yan Hindi ko lang alam, kuya, kung napahamak ako Kasi naging kaibigan natin si Yvonne, si Yvonne, si Josephine Kobayashi. At ang pagkakaroon ng kaibigan ay kailangan natin yan kasi yan, mental support natin yan. Hindi lang financial support. Kasi minsan, yung kaibigan ginawa niyang utangan. Hindi naman maganda yun. Pero yung mental support, ibig sabihin, yung takbo ng isipan mo na nasasariwa mo
yung nakaraan. At mahalaga yung sa mental health, ha? Yung baka meron ka ng Alzheimer. Kaya minsan si Nick dino-double check. Kasi baka meron na siyang tawag Alzheimer's disease. Merong Alzheimer, may dementia. At nagsisimula na yung vertigo. Sino sa ating 5 na nagkakaroon ng vertigo? Papunta na yun doon sa Alzheimer. Oh, yung vertigo. Pag nahihilo-hilo ka, mag-aral ka na. Tinatanong nga ako, halimbawa, ano yung nagiging papel ng mga kaibigan natin sa atin? Yun na nagpapatawa sa atin Yun na nagpapasigla sa atin. Ako, dalawang beses o 3 beses akong na-hospital. Pero, ibig ko sabihin, kung wala yung mga kaibigan ko, wala akong pampa-opera. Oo. Si Eddie nga gumagawa lang ako ng electric pan at mga washing machine. Sinama na ako dito. Malaking bagay na. Oo. Si Nick at saka ewan ko sa kanila 5 kasi si Kuya Eddie. Magbubukas tayo rito Kaming dalawa ni Tony. Kasi si Kuya Eddie, talagang tawag ko, pag simula, Kuya Eddie. Hindi ko matawag na Kuya si Beri. kahit na kahit na si Nick. Pero pinakamatanda sa amin dito si Nick. Hindi, una si Piping. Piping, pinakabata si Piping. Sabi nito, ipaprogram tayong dalawa. Sabi ko, tawagan kaya natin si Nick para maski manood lang sa atin. O di, pagdali mo na ng gitara. Tinawagan ko to. Ayan. Pumunta ka rito, dala mo yung gitara mo. Buti nga awa ng Diyos. Nabaluktot itong kamay ko. Awa ng Diyos, bumalik. Recover. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4, 5 at 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the 4th industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman,
pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pag-unlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagmahal, kaya naman mayaman tayo sa mga kundiman na tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero iba-iba ang ating kwento ng pag-ibig, tulad na lamang ng kay Yen. Madalas pong inspirasyon sa pagsusulat yung personal experiences kagaya ng pagiging heartbroken or breakup. Ano po kayo yung pinakamalungkot na kundiman song para sa mga sawi sa pag-ibig? Kakambal na marahil ang pagmamahal ang masaktan. Kaya para kay Yen at sa mga tulad niya na bigo sa pag-ibig pero patuloy pa ring magmamahal, kay hirap pala ng iwanan. Hirap pala ng iwanan ng minamahal mo sa buhay. Ala-ala ka araw-araw, kung gabi pangarap kahirap, kay hirap. Anong lungkot ng mawalay sa mutyang ligaya kong tunay. Kung ang paglingap mo ay mawawala sa buhay ko, sasawarin ko ba, sintay, mamamatay ako?
sabi ni Joming, ni Kuya Joming. Hindi, ito mga nabalo. Di ba? Ako nawala ako kanina. First time kong kinanta to. First time, no. First Parang may time. hinihintay ka na hindi numarating. Oo nga eh. Ikaw, nagkaroon ka na ng ana eh. Meron ka ng Lolita, may ana ka pa. Si Ber, wala pa, Helen lang. Hindi siya niiwanan. Si Peping. Kaya lang, nawala rin eh. Teng, ano nangyari sa pag-ibig mo? Ano nangyari sa pag-ibig mo? Pag-ibig mo? Malungkot. Kasi iniwan ako. Iniwan niya ako. Iniwan. Pero kagustuhan ng may kapal. Kaya masaya na rin ako. Masaya. May pustahan pa dyan si Paribet tsaka si Rino. Ano nangyari? Si Ber, iniwan din yan eh. Mamaya pa natin kakantahin yun. Sa extra natin. Hindi. Ano ba yung ibig sabihin na masaktan ka sa pag-ibig? Ikaw ba ay nasawi? Iniwanan ka ba? Kumaliwa ba to? Ano nangyari? Nawala sa buhay. Nawala ng buhay. Hindi, ako, ang pagkakaintindi ko sa nasaktan dahil sa pag-ibig, binrake. Binrake siya. Ayun ang yun ang One time napanood ko to sa isang post sa Facebook. So, ang request ko po ay kantang Isang Ngiti Mo Lamang kay Levi Celerio. Ito naman po ang ikaapat nating song request na nanggaling kay Win Peñano. Pero hindi namin nakuha yung kanta mo, Win. Isang ngiti mo lang, medyo nalito kami doon. Kaya ang kakantahin namin ay Sangiti Mo. Inupukaw kang saglit sa pagkatupiling mo upang idaing ang tinitibok ng pusong nasasabi. Laging alaala ko ang ngiti mo, biliw ko, na nagdudulot ng tanging aliw kung ako ay may lumbay. Ungaw ka, sinta, at ngumiti ka pa minsan. Silay mo, giliw, ang iyong pagmamahal. Sa ngiti mo lang, sinta, puso ko'y sumisiglat, at nabubuhay na laging taglay ang pag-asa mo. Ungaw ka, sinta, at ngumiti ka pa minsan. Silay mo, giliw, ang iyong pagmamahal. Sa ngiti mo lang, sinta, puso ko'y sumisigla, at nabubuhay na laging taglay ang pag-asa mo. Patuloy tayong mapuno ng pagmamahal sa mga handog naming awiting kundiman. Pakinggan natin ang isa pang song request na ito na pagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang pag-ibig. Ito ay para sa parating na kasal ni Hazel Morado at ni Daryl. Para sa inyo ang awiting ito. Madalas nating ini-incorporate sa ating mga mahalagang yugto ng ating buhay ang mga original Filipino music. At bilang malapit na akong ikasal, ano kayong magandang kundiman song ang pwede sa aking wedding day?
ni Eddie Suarez, Magarang Kasal. Sa loob ng simbahan ay aking namasdan ang inyong magarang kasal. Ako ay nanalangin habang nagdaramdam, lumigaya ka sana. Kahit may dusa na anong sakla, tiniis kong huwag umiyak. Sa kalungkutan at panghihinayang sa'yo, pumatak din itong ay aking namasdan ang inyong magarang kasal. Ako ay nanalangin habang nagdaramdam, lumigaya ka sana, Hiram. Kahit may dusa na anong sakla, tiniis kong huwag umiyak. At sa piling ng bagong minahal mo, sinta, dasal ko'y lumigaya ka. Dasal ko'y lumigaya ka. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Download the future. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong papag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program.
Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan. Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Dahil usapang pagmamahal, hindi rin natin dapat makalimutan ang ating mga mahal na magulang. Pakinggan natin ang mensahe mula kay Mary Rose. Ang pagiging isang ina ang isa sa pinakamahirap na propesyon dito sa atin. Pero ito rin yung pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae. Walang pahinga, maraming sakripisyo para sa ating mga pamilya. Kaya ngayon ay nais kong magbahagi ng isang kanta na ano kaya ang pwede nating maialay para sa ating magigiting na mga ina. Maraming salamat kay Mary Rose sa pagpapaalala niya sa atin sa sakripisyo ng ating mga nanay. Para sa lahat ng mga ina, sana ay may paramdam namin ng pagmamahal sa pamamagitan nitong awiting, Minamahal Kita, Inay. Mahal
isa lang yan. Kasi ako, spoiled ako sa nanay ko, Ber eh. Okay. Lahat ng gusto ko, meron akong kasunod eh. Kasunod ko namatay na pangalan Tammy. Pag si Tammy humingi ng panigarilyo, sabihin ng Korja, wala. Sabihin niya. Pero ako, Nay, ganun pa lang, wala pa. Meron na ako 5 piso. Pasalamat kayo, Sir Tony, kasi... Ikaw bunso. Hindi, panganay ako sa lalaki eh. Ganun? Pasalamat kayo kasi nakita niyo yung nanay niyo. Ako, hindi ko nakita. Meron talagang ganun, Nick. Walang iyak ka. Hindi, meron talagang ganun na pangyayari. Ang nanay ko, hindi na abutan ng nanay niya at tatay niya. Wala. Kami hindi namin nakilala na lolo namin. Ang nanay ko nawala 80 plus. Ako ang bunso. Ay, ikaw pa, bunso. Nakakaiyak nga. Minsan, nadadala ka dun sa ganun sitwasyon eh. Hindi naman lahat ng tao ganun. Kasi ako nga, mapalad ako dahil na-spoiled ako ng nanay ko eh. Na-spoiled ako. Totoo lang, masasabi ko na na-spoiled ako ng nanay ko. Kasi yung mga sumunod pa sa akin, wala na eh. Baliwala yun eh. Ikaw naman, Ber, ano nangyari dito kay Helen? Kinunsumi mo yata eh. Si Helen po, yun yung may bahay ni Ber. Tinext ko nga si Marie Helen, sabi ko pagaling ka't kakanta pa tayo sa pabasa. Nagkasakit siya 2 months eh, hindi na nakarecover. Hindi na nakarecover, no? 2 buwan lang. Ngayon nga, yung kapatid ko namatay. 2 months na siya. Ito lang, nitong Abril 22 lang namatay yung kapatid ko. Yung bunso ko pang kapatid. Sabi ko nga, pambihira ka. 5 pa yung tinalunan mo. 5 kami na tinalunan niya. Kasi bunso siya eh, sa lahat eh. Mahirap. Ngayon, yung bayaw ko, inalu-alo ko yung ano niya, pakiramdam niya. Sabi ko, huwag kang masyadong ma-depress na namatay yung asawa mo. Mag-aliw-aliw ka din. May mga apo naman din. Ang daming apo. Marami pa sa akin. 12 apo eh. Si Piping. Ilan ba naging anak mo, Piping? Naging kapalaran namin magkakapatid. Bata pa kami nang mawala ang aming ina. It was Japanese time. 1939. Pero medyo may isip na ako. Mga 3 or 4 years ako noon. Sa amin naman, kasi ang nanay ko bunso sa magkakapatid. Yung nanay kong yon, taga Baguio sila, nahuhulog yung kamote sa gilid ng bundok, dumating si Maning, dinampot si kamote, naging mag-asawa na sila. Gano'n na yun. Mabilis ang pangyayari. Nahulog kasi sinalo. Pag salo, sabi ni Maning kay Korja, ni Maning, sabi niya, Korja, nasa Maynila ako. Ngayon, kung luluwas ka ng Maynila, ito yung sabi mong pangalan ng hapon. May kaibigan hapon ng tatay ko eh. Kaya may password sila. Ayun. So, medyo malungkot ang buhay. Kanya-kanya ang buhay talaga. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal.
Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Iyan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ngayon naman, pakinggan natin itong nakakatuwang mensahe sa atin ng isang mami na gustong iparinig sa kanyang mga batang anak ang ilang awiting bayan. Tugtuging Bukid. Madalas na kinakanta ko nung bata ako sa school ang Leron-Leron Sinta, Bahay Kubo at Magtanim May Di Biro. At ngayon na nanay na ako, gusto ko ipamulat sa mga anak ko ang mga awiting bayan. Aabangan ng pamilya namin ang pag-awit ninyo ng mga awitin na ito. Yung nabanggit niyang kanta, nakanta na namin last time. Kaya ang tutugtugin namin ngayon ay Tugtuging Bukid. Sayaw kagilid at pumawi sa saliw ng tugtuging bukid. Sandaling limutin ang iyong hapis at mangarap ka sa pag-ibig. Ang kamay mo giliw ay hawakan
paglalambing. Masdan mo ang kindat ng aking mga mata. Ang ibig sabihin, iibigin kita hanggang sa malagot ang hininga. Magsayong Kagiliw at umawit sa saliw ng tugtuging bukid. Sandaling libutin ang iyong hapis at mangarap ka sa pag-ibig. Ang kamay ko giliw ay hawakan at ikaw ay makikiramdam. Pag aking tinisil ang palad mo giliw, iya'y tanda ng aking paglalambing. Masdan mo ang kindat ng aking mga mata. Ang ibig sabihin, iibigin kita hanggang sa malagot ang hininga. Yan ang tugtuging bukid. Sana nagustuhan mo, Mami. At alam nyo ba na hindi lang tayo ang mahilig pa rin at hinahanap natin ang mga tugtog ng kundiman. Pakinggan natin ang mensahe ng isa sa mga announcers natin, si Ven Blones. Itong kanta po na ito kasi palagi kong naririnig to sa tatay ko. Nung medyo bata-bata pa ako, isang kundiman na tuwing mapapakinggan ko, naaalala ko yung tatay ko. Pero ngayon, medyo hindi na ganun kadalas mapatugtog itong kundiman song na ito. Ang title niya ay Salamat sa Alaala. Parang ganito lang yun Salamat sa alaala, salamat sa'yo, sinta. Tamis ng iyong mga labi, alaala ko sa tuwina. Hindi ko malilimutan, lambing ng ating sumpaan. Kahit gabi na param, salamat sa'yo, hirang. Yon, sana po ay makanta nyo ito para sa akin. Ako ay naniwala, ako'y iyong mahal. Matapos kong umasa, taglian mong nilisan. Huwag mo sanang inalain, ako'y nagdararamdam. Ligaya mong ninawi, alaalang naiwanan sa aking puso. O hirang, salamat sa alaala, salamat sa'yo, sinta. Tamis ng iyong mga labi, alaala ko sa tuwina. Hindi ko malilimutan, lambing ng ating sumpaan. Kahit
Salamat sa alaala. Salamat sa iyo, sinta. Tamis ng iyong mga labi. Alaala ko sa tuwina. Hindi ko malilimutan. Lambing ng ating sumpaan. Kahit dagling na parang salamat sa iyo, Tapos na tayong pagbigyan ng ating mga tagapakinig sa kanilang mga song request. Ngayon, hindi naman pwedeng matapos ang araw na ito na hindi tayo mag-aalay ng awitin sa ating mga sariling pamilya. Kaya ito mga sumusunod naming awitin ay handog namin sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Muli, ito ang Kundiman at Iba Pa. Happy birthday, Director Dindo Amparo. Belated. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Binuksan at pinangunahan. Binuksan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa mas pinalawak na pantalan ng Balingawan sa Misamis Oriental. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Binigyan din ng Pangulo na ang proyektong ito ay naglalayo na maibigay sa bawat Pilipino ang mas maginawa, mas maayos at mas maunlad na pamumuhay sa bansa. Mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines.